Kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tatlong gintong buhok ng Diablo. Matagal na panahon na ang nakalipas sa isang maliit na bayan. Mayroong mag-asawang magsasaka ang pinagpala na magkaroon sila ng anak na lalaki na may balat sa likod ng kanyang kaliwang tenga. Maganda ang nakikitang kapalaran ng sanggol. Magdadala siya ng swerte at yaman, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi pati na rin sa buong bayan. Pinaniniwalaan rin na sa oras ng pagtungtong niya sa tamang edad, ikakasal sila ng anak ng hari. Itinadhana ang kanilang pagsasama. Laking tuwa ng mag-asawa dahil dito. Nang marinig ng hari ang tungkol sa sanggol, nagalit siya dahil dito. Hindi siya makakapayag na ipakasal ang anak niya sa isang anak ng mambubukid. Nagpanggap siya bilang isang mayamang lalaki at nagpunta sa bahay ng mag-asawa. Nagsinungaling siya tungkol sa hindi pagkakaroon ng anak at inalok ang mag-asawa ng 2 sako ng ginto kapalit ng nag-iisang anak nila. Pinag-isipan ito ng mag-asawa. Hindi man nila tinanggap ang ginto, pumayag sila na ipaampon ang kanilang anak. Alam nilang wala silang sapat na kakayanan para bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Kinuha ng hari ang sanggol at iniwan ito sa isang karwahe na papaalis ng bayan. Gusto niyang mailayo ang bata sa kanyang anak na babae. Akala ng hari na bago na niya ang kapalaran pagkatapos ng marahas na gabing iyon. Pero hindi siya nagtagumpay. Ilang sandali pagkaalis ng hari, natagpuan ang bata ng isang mabait na Ginoo. Walang sariling anak ang Ginoo at ang kanyang asawa. Pinangalanan nila ang sanggol na Leo at napagdesisyon ng angkinin ito. Lumipas ang mga taon at lumaki si Leo na isang matalino at mabait na binata. Isang araw, habang binabaybay niya ang kagubatan. Mawalang galang na, Ginoo. Alam niyo ba ang daanan papunta sa bahay ng Hogs? Aba, oo naman. Kumaliwa lang kayo pagkalagpas ng punong yon pagkatapos... Hindi! Paano nangyari ito? Akala ko wala na siya. Sa oras na tumungtong siya sa tamang edad ng anak ng hari. Hindi! Kailanman hindi ko hahayaang mangyari yun. Anong gagawin ko? Teka! Alam ko na, may naisip ako. Makinig ka, bata. May mahalagang mensahe ako para sa reyna na nasa palasyo at kailangan may padala agad ito. Matutulungan mo ba ako? Kailangan itong mabasa agad-agad. At saka, kahit anong mangyari, hindi mo maaaring buksan ang liham. Oo, naintindihan ko po, kamahalan. Hindi ko po bubuksan ang liham na yon. Aalis na po ako agad ngayon din. Oh, ganyan nga dapat. Mas maaga kang makakarating doon. Mabilis mong malalaman ang iyong magiging kapalaran. Sinimulan ni Leo ang paglalakbay. Walang kamalay-malay na simula pa lang ito ng kanyang pakikipagsapalaran. Ilang oras na ang lumipas at sandali na lang makakarating na siya sa palasyo. Ngunit bigla na lamang may tumawid na ahas sa dinadaanan ng kabayo niya. Billy! Kumalma ka lang! Saan ka ba pupunta? Puminto ka, Billy! Nang huminto na ang kabayo, nasa masukal na parte na siya ng kagubatan. Malayo sa palasyong pupuntahan niya. Buti na lang, may nakita siyang maliit na bahay. Bumaba siya sa kanyang kabayo at pumatok sa pintuan nito. Kamusta? Ako nga pala si Leo. Pupunta sana ako sa palasyo para magdala ng napakahalagang mensahe. Pero naligaw ako sa kagubatan. Maaari po ba akong makituloy ngayong gabi? Ang aliwalas ng bahay niyo. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin. Mukhang hindi mo yata kilala kung sino ko. Aba, kilala kita. Ikaw si Ginger. Takot ang lahat ng mga tao sa bayan sa'yo. Nagnanakaw ka raw sa mga bahay. Nakakapagtaka lang dahil hindi nila maituro ang eksaktong mga bahay na di umano'y pinagnakawan mo raw. Dahil hindi naman totoo ang mga yun.
Ganun pa man, kahit ano pang baliwanag ang gawin ko, hindi naman sila maniniwala sa akin. Pakiramdam ko, natatakot lang kasi sila, malamang dahil yun sa itsura ko. Pero bakit parang di kaya yata natatakot sa akin? Sa totoo lang, gusto ko ang mga tao. Pero hindi ko naman kailangan makinig sa lahat ng sasabihin nila. Madami silang sinasabi tungkol sa hindi naman nila kilala. Hindi ba? Pinatuloy mo nga ako dito sa bahay mo ngayong gabi kahit hindi mo ako kilala. Sapat na yon para masabi kong mabait ka. Nagulat si Ginger. Sa buong buhay niya, wala pang nakitungo ng mabuti sa kanya. Pagkatapos kumain ng hapunan, natulog na agad si Leo. Nagtaka si Ginger kung bakit isang simpleng tao tulad ni Leo ang nautusang maghatid ng mensahe sa palasyo. Napansin niya ang sulat na nakalagay sa bulsa ng damit ni Leo. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Agad na ipatapon ng panghabang buhay sa Bartolina ang sinumang nagdala ng sulat na ito? Bakit naman mag-uutos ang hari ng ganito? Ha? Napakasama naman pala ng hari! Dapat kong iligtas si Leo. Pinunit at tinapon ni Ginger ang sulat. Gumawa siya ng bagong liham sa panibagong papel. Ipinasok niya ito sa sobre at ibinalik kung saan niya ito kinuha. Nang sumunod na araw, pagkadating ni Leo sa palasyo, dala-dala ang liham. Kailangang ipakasal agad sa prinsesa kung sino man ang may dala ng liham na ito. Pakitawag nga si Prinsesa Bella. Kakausapin ko siya. Ngayon din. Bella, nais ng iyong ama na pakasalan mo ang binatang ito. Pumapayag ka ba? At tulad ng itinakda, sa sandaling nagtagpo ang mga mata ni Bella at Leo, agad na napaibig sila sa isa't isa. Payag ba akong magpakasal sa kanya, ina? Nagalak ang mahal na reyna. Ikinasal sila sa mismong araw na yun. Masayang-masaya sila Leo at Bella. Pero sandali lamang ito. Pagbalik ng hari, labis na lamang ang nadama niyang galit sa nangyari. Pero huli na ang lahat. Isa ng prinsipe si Leo. At hindi maaaring ipatapon ng hari ang sarili niyang manugang sa Bartolina. Nag-isip siya ng bagong plano. Oh, nadudurog ang puso ko. Dapat dati ko pa sinabi sa iyo ito pero isinumpa ang anak ko na mamamatay sa ikapitong araw ng kanyang kasal. Isang bagay lamang ang makakapagligtas sa kanya, ang 3 gintong buhok ng Diablo. Hindi kita pipiliting pumunta. Pupunta ako. Hindi ko hayaang mapahamak ang mahal ko. Nagpaalam si Leo sa kanyang asawa. Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa isang malaking syudad at nang sinubukan niyang pumasok, hinarang siya ng bantay nito. Bago ka pumasok, lutasin mo ang palaisipang ito. Sabihin mo, bakit tumigil ang pagdaloy ng alak mula sa bukal na ito? Ni isang patak nga ng tubig, wala na rin dito. Pinag-isipan ito ni Leo. Alam ko ang solusyon sa problema niyo. Pero hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ngayon. Alam mo kasi may ginagawa akong isang importanteng tungkulin sa ngayon. At sinabihan akong magiging kambing ang sino mang magpumilit na pasagutin ako ng mga tanong bago pa man di matapos ang misyon ko na pinagkatiwala ng hari sa akin. Ano na nga ba ulit yung tanong mo? Tungkol sa isang bukal, tama ba? Oh! Wala! Hindi naman ako nagmamadali. Sagutin mo na lang ang tanong ko pagkabalik mo dito sa syudad. Aba! Napakabait niyo naman po. Maraming salamat, Ginoo. Nagpatuloy na si Leo at nakarating siya sa isa pang bayan. Tinanong siya ng bantay. Sagutin mo nga ito, bakit ngayon tuyot na ang punong ito? Pero dati-rati namumunga ito ng ginintoang mansanas. Binigay ni Leo ang parehong sagot sa bantay at masaya siyang pinadaan ito. Akala ni Leo tapos na ang mga palaisipan na sumasalubong sa kanya. Ngunit may isang mamamangka na muling may katanungan para sa kanya.
Itatawid kita sa kabilang pangpang. Pero alam mo ba, nagtatawid ako ng iba't ibang mga tao araw-araw ng paulit-ulit. Paano ba ako titigil? Napabuntong hininga si Leo at binanggit ang tungkol sa kambing. Napaisip ang Ginoo na higit na mas maayos naman ang buhay bilang isang mamamangka kaysa maging isang kambing. Itinawid niya si Leo sa kabilang pampang at nagpaalam na. Nakarating din sa lungga ng Diablo si Leo. Sa labas nito, may nakita siyang isang tao na namimitas ng mangga mula sa puno. Ay! Patawad ako! Patawarin mo ako! Hindi na ako pipitas ulit ng mangga! Pangako ko yan! Ah! Hindi ikaw ang apo ko! Ha! Akala ko ikaw ang Diablo! Anong ginagawa mo dito? Apo po ninyo yung Diablo, Lola? Kung ganun po, maaari ko po ba siyang makausap? May kailangan po akong itanong sa kanya. Ikinuwento ni Leo ang buong istorya niya sa lola ng Diablo. Ano? Sabi ng hari, 3 hibla ng gintong buhok ng Diablo ang sagot sa sumpa? Mukhang mas masama pa yung hari kaysa sa apo kong Diablo. Wala kang kaalam-alam, iho. Ang totoo niyan, gusto kang mapahamak ng sarili mong biyanan. Kaya ka nga niya pinapunta dito. Teka, totoo po ba yan? Andito na ang Diablo. Ano kayang gagawin niya sa'yo? Matalinong binata si Leo. Nag-isip siya ng mabuti matapos ay nakipagkasundo siya sa lola ng Diablo. Kailangang mailigtas siya ng ginang mula sa Diablo at malaman ang sagot sa 3 palaisipan na binigay ng mga bantay at ng mamamangka. Kapalit nito, hindi niya sasabihin sa Diablo na nadatnan niya ang lola na pumipitas ng mangga. Matalino kang bata ka. Sige, payag ako. Ginawang isang langgam ng lola ng Diablo si Leo at itinago siya sa loob ng bulsa nito. Nang dumating ang Diablo, dumiretso ito sa pagtulog dahil sa sobrang pagod niya. Nanay, ano bang ginagawa niyo? Kasi nanaginip ako ng sobrang sama, mahal kong apo. Napanaginipan ko na may isang bukal na may dumadaloy na alak. Pero ngayon wala na kahit tubig. Dahil po yan sa malaking palaka na naninirahan sa ilalim ng bukal. Kailangang may magpalis sa kanya. Saka lang ulit dadaloy ang alak sa bukal. Matutulog na po ako. Pagkalipas ng ilang saglit, nang malalim na muli ang tulog ng Diablo, hinila ng lola niya ang isa pang gininto ang buhok. Ano na naman po? May isa pa! May isang magandang puno na namumunga ng gininto ang mansanas. Pero sa ngayon, tuyot na ito. Kawawang puno. May daga pong umangat-ngat sa ugat nito. Nanay, kailangan palisin yung daga. O sige, iho. Matulog ka na, matutulog na rin ako. Hindi, alam ko pong ihilay mo ulit ang buhok ko. Kaya heto po, ibibigay ko na lang po sa inyo. Wala na po kayong buhok na pwedeng bunutin pa sa akin. Masaya na po ba kayo? Kung ganon, meron pa akong isang bugtong para sa'yo. Ano na naman po? Bakit hindi mapigilan ng mamamangka ang mamangka ng pabalik-balik sa may ilog? Ayaw na niya mamangka. Paano siya titigil? Dahil po yan sa sumpa ng sagwan. Kailangan niyang ipasa ito sa ibang tao para makawala siya sa sumpa. Ngayon, pwede na po ba akong matulog? Oo naman. Tulog na. Ibinalik na ng lola ng Diablo ang totoong anyo ni Leo at ibinigay sa kanya ang 3 hibla ng gintong buhok. Nagpasalamat si Leo at dali-daling umalis bago pa magbago ang isip ng lola. Masasagot mo na ba ako? Aba,
Siyempre naman, pero tumawid muna tayo. Pagdating natin sa kabilang pampang, sasabihin ko sa iyo ang sagot. Itinawid ng mamamangka si Leo sa ilog. Ibigay mo sa ibang tao ang sagwan at makakawala ka na sa sumpa. Paalam na! Sa kanyang pagbabalik, muli siyang hinarang ng pangalawang bantay. Kaibigan, may dagang umangat-ngat sa mga ugat sa ilalim ng punong ito. Kaya naman, hindi na ito namumunga ng ginintuang mansanas. Masayang pinaalis ng bantay ang daga mula sa ilalim ng puno. Dali-daling muling namunga ang puno. Sa kanilang kagalakan, binigyan nila ng 2 sako ng ginto si Leo. Ngayon naman, ang palaisipan ng unang bantay ang sinagot niya. May malaking palaka na nasa ilalim ng bukal na yan. Paalisin niyo ito at siguradong dadaloy muli ang alak. Sadyang napakaganda ng bukal na ito. Binigyan din nila si Leo ng 4 na sako ng ginto. Tinanggap ni Leo ang pabuya at naglakbay ng pabalik ng palasyo. Nang makita ng hari na dumarating si Leo na may dalang mga ginto, gumana ang kanyang kasakiman. Nakabalik na ang aking manugang. Ay, sobrang nag-alala ako sa iyo. Sabihin mo, saan mo nakuha ang mga gintong ito? Alam na ni Leo ngayon kung gaano kasama ang hari. May isang mamamangka sa daan papunta sa Diablo. Kailangan mo lang sumakay sa bangka niya, kunin ang sagwan at tumawid sa ilog. Puno ng ginto sa kabilang pampang nito. Nagmadaling pumunta ang hari sa mamamangka. Walang alinlangang kinuha ng hari ang sagwan mula sa mamamangka. Sumayaw ang mamamangka sa galak at iniwang mag-isa ang hari. Samantala, nalaman ni Leo ang tungkol sa tunay niyang mga magulang. Kapwa niyang inimbitahan ang tunay niyang mga magulang at ang mga nag-aruga sa kanya na pumunta sa palasyo. Nagkatotoo nga ang tadhana. May dalang swerte at yaman si Leo sa buong bayan. At para naman sa gahamang hari, pinaniniwalang mag-isa pa rin siyang namamangka ng walang tigil dahil walang sino man ang may gustong kumuha ng sagwan mula sa kanya.